Paano nabuo ang middle class sa Pilipinas? Sa mahabang panahon ng kolonyalismong Espanyol, nahahati lamang sa dalawang matinding dulo ang lipunang Pilipino. Ang mga makapangyarihang Kastila at Praile na nasa itaas, at ang mga naghihirap na Indio na nasa ibaba. Walang puwang sa gitna. Ngunit noong ika-19 na siglo, isang malaking pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya ang bumasag sa sistemang ito. Isang bagong puwersa ang sumulpot mula sa putikan, ang gitnang uri o ang klase media. Sila ang mga Pilipinong biglang yumaman, nakapag-aral, at kalaunan ay naging utak ng pagbagsak ng Imperyong Espanyol. Ngayong araw, hihimayin natin ang kasaysayan. Paano nga ba nabuo ang middle class na nagbabago sa tadhana ng Pilipinas? Ang mitsa ng pagbabago ay nagsimula noong taong 1834 nang buksan ng Espanya ang Maynila sa pandaigdigang kalakalan at lalo pang bumilis noong 1869 sa pagbubukas ng Suez Canal sa Ehipto. Ang dating buwanang biyahe mula Europa patungong Pilipinas naging 30 araw na lamang. Biglang sumigla ang eksportasyon ng mga produktong agrikultural tulad ng asukal, abaka at tabako. Ang mga lokal na pamilyang Pilipino, partikular na ang mga mestisong Chino at Espanyol na may-ari ng mga lupain, ay biglang nakaranas ng hindi inaasahang yaman. Sila ang naging unang pundasyon ng middle class o gitnang uri. May salapi, ngunit walang kapangyarihang politikal dahil mayroon na silang sapat na salapi. Ang unang naging prioridad ng bagong gitnang uri ay ang edukasyon ng kanilang mga anak. Noong 1863, ipinatupad ang isang educational decree na nagbukas ng mga kolehiyo sa Pilipinas para sa mga katutubo. Ang mga anak ng middle class ay nakapasok sa mga universidad tulad ng UST, at ang mga mas mayayaman ay nagtungo pa sa Europa. Dito isinilang ang pangkat ng mga ilustrado, ang mga naliwanagan. Sa pamamagitan ng edukasyon, natutunan nina Jose Rizal, Marcelo Acho del Pilar, at Mariano Ponce ang mga modernong ideya ng demokrasya at karapatang pantao, na nagmulat sa kanila na hindi dapat maging alipin ang mga Pilipino sa sarili nilang bayan. Ang pag-usbong ng middle class ay naging malaking banta sa mga praile at opisyal na Kastila. Sa paningin ng mga mananakop, ang isang edukado at mayayamang Pilipino ay mapanganib dahil kaya na nitong kwestiyonin ang pang-aabuso ng pamahalaan. Tinawag silang mga pilibustero o mga rebelde. Ang sagot ng middle class ay ang kilusang propaganda. Ginamit nila ang kanilang yaman para punduhan ang mga pahayagan tulad ng La Solidaridad upang ipaglaban ang pantay na karapatan. Nang mabigo ang mapayapang reformang ito, ang ideya ng paglaya ay tuluyan nang bumaba sa masa, na nagbunga naman sa pagkakatatag ng katipunan at sa pagsiklab ng Rebolusyong 1896. Kung walang middle class na nabuo noong panahon ng Kastila, walang magpopondo sa mga kilusan, walang makakapag-aral sa Europa, at walang magsusulat ng mga nobelang gumising sa ating nasyonalismo. Sila ang nagpatunay na ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi lamang nakasalalay sa armas, kundi sa talino at kakayahang pang-ekonomiya ng mamamayan nito. Hanggang sa kasalukuyan, ang middle class pa rin ang itinuturing na gulugod ng ating lipunan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-follow, like, and share. Para sa Lakbay Kasaysayan PH, patuloy tayong matuto.